pamagat, ang pusta ng kapitan at ang natatagong tigre. Isang aroganteng babaeng opisyal ng US Army ang mababa ang tingin sa masundalong Pilipino na parabang mga insekto lamang sila at nagain ng isang mapanganib na pusta. Talunin niyo ang boyfriend ko, ang kampiyon ng dumok sa base militar, at ibibigay ko ang buong gabi ko sa inyo. Sa isang iglap, ang kanyang pangudyok ay tila kumalabit sa bigote ng isang natutulok na tigre. Ang nakatagong instingto ng isang dating pambansang manlalaro ng wrestling na ngayon ay miyembro ng Special Forces ay biglang nagising. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito matapos mapanood ang video, mangyaring mag-subscribe, i-like at i-activate ang notification bell. Maraming salamat. Ang pinahalong tubig, pawis at alikabok ay lumikha ng isang mabigat at malinsangang hangin na bumabalot sa training ground. Sa ibabaw na lupang nagalimpuyo sa init, ang malalakas na pahinga ng mga kasundalo mula sa US at Philippine Special Forces ay nagkakagulo sa hangin. Ang joint military exercise kung saan nakataya ang karangalan ng dalawang bansa ay malapit ng matapos at ang hindi nakikitang tensyon ay nasa sugdulan na, lalo na ang pag-ugaling panik ng mga Amerikano ay lantaran at punong kayabangan. Hindi nila sinubukang itago ang katotohanang sila ang pinakamalakas sa buong mundo at hindi nila inalis ang kanilang mapanlibak na tingin sa kanilang maliliit na kaalyado mula sa silangan. Sa sentrong ng kayabangang iyon ay si Captain Jessica Jess Thompson. May kumikinang na buho na kulay ginto, mukhang inukit na parang estatwa at katawang perpekto na hindi may tago kahit ng kanyang uniforme. Siya ang pangarap ng lahat ng kalalakihan sa bas. Ngunit ang masalitang lumalabas sa kanyang magandang bibig ay laging sinlamig ng yellow at punon tinik. Lalo na ang kanyang pagtingin sa masundalong Pilipino ay may bahid pa ng pagama. Hoy, tong sundalong pandak diyan, gamitin mo naman yang lakas mo, baka madaganan ka pang baril mo niyan. Iyon ang binitiwan niyang salita sa isang Pilipinong sarhento na nahihirapan sa pakikipagbuno sa isang Amerikanong sundalo habang naksasanay sa hand-to-hand combat. Sabay-sabay na naktawanan ang mga Amerikanong sundalo sa paligid. Ang alon ng pangungutya ay bumalot sa kampo ng mga Pilipino, ngunit tahimik lamang nilang kinagat ang kanilang mga labi. Matapos ang ilang linggong pagsasanay, lubos na nilang natutunan na ang anumang pagtutol ay magdudulot lamang ng mas matinding panlalait. Ang kanilang pananahimik ay lalo pang nakpaalab sa kayabangan ni Captain Thompson. Nakningning ang kanyang nga mata na parang isang batang nakakita ng bagong laruan at nagsimula siyang maganap ng susunod na bibiktimahin. Napako ang kanyang tingin sa isang lugar. Isang lalaki ang tahimik na nagayos ng kanyang gamit, hindi tulad ng ibang sundalo na galit o nababagabak. Ang kanyang balikat ay bukod tanging matipuno at ang mga kalamnan sa likod na tila sintibay ng granito ay bakat na bakat kahit sa kanyang uniforme. Siya si Sergeant Miguel Mike de la Cruz, isang miyembro ng Special Forces Regiment Airborne ng Philippine Army. Sadyang nilapitan siya ni Captain Thompson. Sa likod niya, gaya ng dati, ay ang kanyang boyfriend at kampeon sa dumok sa base militar, si Master Sergeant Bulldog Jackson na sumusunod na parang anino. Gaya ang kanyang palayaw, ang kanyang katawan ay dambuhala na parang toro at walang sinuman sa base ang makakapantay sa kanyang lakas. Hoy, anong pangalan mo? Tanong ni Thompson. Itinuturo si De La Cruz gamit ang kanyang baba. Dahan-dahang itinaas ni De La Cruz ang kanyang ulo. Ang kanyang nga mata ay malalim at kalmado. Walang mababakas na anumang emosyon sa kanyang tingin na ikinainis ni Thompson. Sa harap niya, lahat ay dapat na mangimi o magalit, isa sa dalawang reaksyon lamang. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siyang ganitong kawalang interes. Sergeant De La Cruz po, sabi niya sa isang mababa at mahinahong boses. Sergeant De La Cruz, kayong makalalaking Pilipino, malalakas ba kayo o marunong lang kayong bumaril? Isang lantat na provokasyon.
Ang hangin sa paligid ay biglang nanigas. Nanigas ang mamukha ng masundalong Pilipino. Tinitigan pa rin siya ni De La Cruz nang walang pagbabago sa ekspresyon. Sapat lang po para magampanan ang misyon. Walang kwenta. Sige, bibigyan kita ng isang masayang alok. Hinaplos ni Thompson ang malaking braso ni Jackson habang may mapangakit na ngiti. Ito ang boyfriend ko, si Jackson. Lahat dito kilala siya bilang kampeon sa dumok ng base na to. Kaya niyang ibalibag ang 3 o 4 na sundalo ninyo ng sabay-sabay. Ipinagmalaki ni Jackson ang kanyang dibdib. Nahiyawan ang nga Amerikano. Gusto mo bang makipagdumog sa kanya? Kapag natalo mo ang boyfriend ko, lumapit siya ng husto kay De La Cruz at bumulong sa kanyang tainga. Ang kanyang mainit na hininga at mapangakit na pabango ay pumasok sa kanyang ilong. Ibibigay ko ang buong gabi ko sa'yo. Puwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng ingay sa training ground. Sumipol ang mga Amerikano at nagiyawan ng malaswa habang ang mga Pilipino ay namula sa galit at pagkabigla. Ang isang opisyal ay hayagang nag-aalok ng ganito sa isang sundalo, isang insultong hindi man lang nila maisip. Ngunit umatras si Thompson at nagsalita muli ng may malamig na ekspresyon. Pero kapag natalo ka, magiging aso kita sa natitirang panahon ng pagsasanay. Kung utusan kitang gumapang, gagapang ka. Kung utusan kitang tumahol, tatahol ka. Dapat mong sundin lahat ng utos ko. Ano? Magandang pusta, di ba? Hindi iyon isang pusta. Iyon ay isang ganap na pang-alipusta at paggurak sa pagkatao. Ang mga Amerikanong nakakaalam sa nakalalamang na pangangatawan ni Jackson ay nagtatawanan na. Iniisip ang itsura ni De La Cruz na gumagapang na parang aso. Ito ay isang alok na punong malisya na naglalayong durugin ang dangal ng Special Forces ng Pilipinas, lalo na nang itinuturing na pinakamagagaling sa kanila. Hindi nila alam kung gaano katindi ang tahimik na sundalong Pilipino sa kanilang harapan. At hindi nila alam kung sino ang kanilang pinaglalaruan ng apoy. Si Sergeant Miguel de la Cruz ay isang dating manlalaro ng wrestling na nakampeon sa buong bansa noong high school. Isang henyo na muntik ng makswat ng uniforme ng pambansang koponan, ngunit kinailangang iwan ang kanyang karera dahil sa isang pinsala at pumasok sa militar. Ang kanyang katawan ay isang buhay na sandata, hinubog ng libu-libong paggulong at pagbaksak. Habang tumatagal ang kanyang pananahimik, ngumisi si Thompson, tiyak na sa kanyang pagkapanalo. Bakit? Takot ka? Sabagay, kung alam mo ng itlog ka lang na ibabangga sa bato, mas matalino ngang umatras. Mas mabuti ng mabuhay na duwag kaysa maging asoko. Noon, ang sulot ng bibig ni De La Cruz na kanina'y hindi gumagalaw ay bahagyang tumaas. Hindi iyon isang ngiti, kundi parang sa isang mabangis na hayop na nakaharap sa kanyang biktima. Dahan-dahan, ngunit sa isang boses na nagpatahimik sa lahat ng ingay, sinabi niya, "Sige po, tinatanggap ko ang pusta." Sa kanyang sagot, naningkit ang mata ni Thompson na tila interesado. Hindi niya kailanman inakala kung gaano kasuklam-suklam ang kahihinat ng kanyang kayabangan. Ang kanyang hinamon ay hindi isang simpleng sundalo. Kinalabit niya ang bigote ng isang natutulok na tigre. Nang may sara ang pusta, ang hangin sa training ground ay naging mas mabigat at mas nakakakilabot kaysa dati. Hindi na ito simpleng bahaging joint exercise. Ito na ngayon ay isang laban na kumakatawan sa dangal ng 2 unit at maging ng 2 bansa. Ang mga Amerikano, na tila sila na ang nagwagi, ay nagkumpol sa paligid ni Jackson, tinatapik ang kanyang balikat at pinupuri siya ng husto. Para sa kanila, si De La Cruz ay talunan na, isang kaawa-awang taga-silangan na malapit ng gumapang sa paanan ni Captain Thompson. May kumpiyansang ngiti si Jackson habang patuloy na ipinapakita ang kanyang kamao. Walang bahid ng pag-ingat sa kanyang mata para kay De La Cruz. Tanging ang kapanatagan at kayabangan ng isang Maninila sa harap ng kanyang biktima. Sa kabilang banda,
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kampo ngang mga Pilipino. Walang nangahas na magsalita. Ang ilan ay nag-aalala sa padalos-dalos na hamon ni De La Cruz, habang ang ilan ay ikinuyom ang kanilang nga kamaw sa tuwa, ngunit kahit sila ay hindi maitago ang kanilang kaba. Ang pangangatawan ni Jackson ay kitang-kitang nakalalamang. Halos 2 metro ang taas niya at ang timbang ay tiyak na higit sa 130 kilo. Samantalang si De La Cruz ay bahagyang higit sa 180 sentimetro at tumitimbang lamang ng 90 kilo. Ang pagkakaiba sa laki ay napakalinaw. Sergeant De La Cruz, sigurado ka ba talaga? Tanong ni Master Sergeant Ricardo Santos, ang pinaka-senior sa kanilang unit, na may pag-aalala sa mukha. Ang kanyang mata ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Nakataya ang dangal ng isang miyembro ng unit at maging ang dangal ng buong Special Forces. Okay lang po, huwag kayong mag-alala. Sagot ni De La Cruz habang tahimik na hinuhubat ang kanyang pang-itaas. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nang malantad ang kanyang katawan na dating natatakpan ng uniforme, napalunok ang kanyang makasamahan sa loob ng barracks. Ang kanyang katawan ay hindi tulad ng kay Jackson na puro umbok ng kalamnan. Ito ay parang bakal na pinilipit, hinubog ng matagal na panahon ng pagsasanay at pagpapatigas. Sa kanyang likod, ang malalaki at maliliit na paklat mula sa malupit na pagsasanay ay nakaukit na parang mga medalya at ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga kalamnan mula sa balikat hanggang braso ay hindi kapanipaniwalang malinaw. Lalo na ang kanyang baywang at hita ay hindi karaniwang makapal kumpara sa kanyang itaas na katawan. Iyon ang pinagmumulan ng kanyang malabombang lakas na hinubok ng wrestling. Nakamalinang kinalaban yang magakano na yan. Si Mike, nung high school yan, ang palayaw niyan taong grua, sabi ni Sergeant Benji Aquino, kasabay ni De La Cruz sa pagpasok sa serbisyo, na tila pinapakalma ang kanilang kasama. Kahit yung mas mabigat sa kanya ng 30 kilo, binubuhat niya at ibinabagsak sa banik na parang wala lang. Medyo gumaan ang pakiramdam sa loob ng barracks dahil sa kanyang sinabi. Ngunit si De La Cruz ay walang imik na kumuhang benda at nagsimulang balutin ng mahigpit ang kanyang pulso at bukong-bukong. Malamig ang takbo ng kanyang isip. Ang kalaban ay hindi isang amateur na puro lakas lang. Kung naging kampeon siya sa dumok sa baseng ng US, tiyak na hindi rin maaring malitin ang kanyang teknik. Inalala niya ang kilos ni Jackson, ang kanyang paglakad, ang kanyang tindig, ang paraan ng paggamit ng lakas. Ang lahat ng datos na iyon ay ini-input at sinusuri sa isip ni De La Cruz. Ito ang kanyang nakasanayan noong wrestler pa siya, ang panunod at pagsusuri sa video ngang kalaban ng paulit-ulit bago ang laban. Samantala, si Captain Thompson ay kasama si Jackson sa kanyang quarters. May kumpiyansang ekspresyon, hinaplos niya ang daliri ang dibdib ni Jackson. Mahal, kayang-kaya mong durugin yang maliit na unggoy na yon, di ba? Siyempre, honey. Hinding-hindi na siya makakatayo. Ang lakas na loop niyang bigyan ka ng ganong tingin. Bukas ng umaga, dilaan na niya ang sapatos ko sa paanan ko, sabi ni Jackson na may malaswang tawa habang niyayakap siya. Ngunit sa isang sulok ng mamata ni Thompson, may bahagyang pag-alala. Ang kalmadong tingin ni De La Cruz, ang kanyang malalim at hindi maarok na mga mata na tila tumatagos sa lahat, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang isang ordinaryong lalaki ay dapat na naeksita sa kanyang ganda at mapangakit na alok o kaya inagalit sa insulto. Ngunit siya ay napakakalmado na parabang inaasahan na niya ang lahat ng ito. Hindi. Masyado ko lang siyang pinapahalagahan. Sa huli, walang silbi ang kahit anong teknik sa harap ng purong lakas. Iwinaksi niya ang kanyang ulo, pilit na tinatanggal ang kanyang kaba. Sumapit ang gabi at isang pansamantalang malaking arena para sa dumog ang itinayo sa gitna ng training ground. Ang miyembro ng makabilang unit ay bumuo ng isang bilok sa paligid ng 2 manlalaro na nakahawak sa satsat sinturon o tela na ginagamit sa dumog.
Ang nag-aalap na apoy mula sa siga ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga tensyonadong mukha at makikinang na kalamnan na lumilihang isang kakaibang kapaligiran. Si Jackson ay nagsimula ng umungol bago pa man magsimula upang ipakita ang kanyang lakas, ang kanyang anyo na ipinagmamalaki, ang kanyang makalamnan at kumakawi sa mamanunod ay parang isang gladiador mula sa Roma. Sa kabilang banda, si De La Cruz ay nakapikit at tahimik na pinapakalma ang kanyang hininga. Tila ang oras lamang sa paligid niya ang mabagal na dumadaloy. Hindi siya naroon para makipagdumok lang. Para sa kanya, ito ay isang laban para sa kaligtasan at dangal isang digmaan. Handa. Umaling-aungaw ang sigaw ng Amerikanong Sergeant Major na nagsilbing referee. Nakaharap sina De La Cruz at Jackson, hawak ang satsat. Sa pamamagitan ng hawak sa tela, ang lakas at tensyon ng kalaban ay malinaw na nadarama. Ang lakas ng pagkakahawak ni Jackson ay higit pa sa inaasahan. Malinaw na ang intensyon niya ay takutin agad ang kalaban sa pamamagitan palang ng kanyang hawak. Ngunit si De La Cruz ay hindi natinag na parang bato. Sa halip, sinabayan niya ang kilos ni Jackson, ibinaba ang kanyang sentro ng grabidad at itinibay ang kanyang ibabang katawan na parang isang matandang puno na malalim ang ugat sa lupa. Sa pagkakita sa kanyang daliri sa paa na kumakapit sa buhangin, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Master Sergeant Santos na masusing nagmamasid sa kanya. Panalo na to. Laban! Sa pagbaksak ng senyas, ang malatorong si Jackson ay sumugot ng buong baksik. Malinaw ang kanyang intensyon na durugin si De La Cruz gamit ang purong lakas. Sumabog ang hiyawan ng mga Amerikano na yumanik sa buong training ground. Inaasahan nilang makita ang maliit na sundalong, Asyano na bumaon sa buhangin sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit nang makbanggaan ang balikat ni Jackson at De La Cruz, isang malakas na kalabok ang narinig kasabay ng isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Ang pagsugot ni Jackson, na parang isang truck na tumatakbo ng buong bilis na bumangga sa isang malaking pader, ay biglang huminto. Sa unang pagkakataon, isang bakas ng pakalito ang gumuhit sa mukha ni Jackson. Malinaw na mas magaan ang kalaban, ngunit parang bumangga siya sa isang dambuhalang bundok na hindi man lang natinag. Ginamit ni De La Cruz ang pinakapangunahing postura sa wrestling, ang pagbaba ng sentro ng grabidad sa sukdulan at pag-absorba sa lakas ng kalaban gamit ang buong katawan. Habang tinutulak siya ni Jackson, ang lakas nito ay dumadaloy pababa sa matibay na binti ni De La Cruz at nasisipsip ng lupa. Nang mapagtanto ni Jackson na hindi ubra ang lakas, sinubukan niyang buhatin si De La Cruz. Ito ang kanyang espesyalidad. Niyakap niya ang baywang ni De La Cruz gamit ang kanyang malalaking braso at sinubukang buhatin siya. Ngunit ang baywang ni De La Cruz ay tila may ugat na nakabaon sa buhangin at hindi man lang umangat. Sa halip, hindi pinalampas ni De La Cruz ang pagkakataon ng yumuko si Jackson para buhatin siya. Mabilis niyang binago ang kanyang postura, pinilipit ang kamay na nakahawak sa satsat ni Jackson at sinubukan ang isang side roll na teknik mula sa wrestling na inangkop sa dumo. Ang dambuhalang katawan ni Jackson ay nawalan ng balanse at umindayo patagilit. Ang hiyawan ng mga Amerikano ay biglang napalitan ng pagkabigla. Muntik nang matumba si Jackson ngunit nagawa niyang manatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at pagkapahiya. Ang unang round ay naktapos sa isang tabla ng mabitawan ng dalawa ang satsat. Ngunit ang momentum ay ganap ng bumaliktad. Hindi may tago ng mga Amerikano ang kanilang kaba sa pagkakita sa kanilang kampeon na nahihirapan, habang sa kampo ng mga Pilipino nagsimula ng umalingaw-ngaw ang hiyawan para kay De La Cruz. Si Captain Thompson ay maputlang-maputla, kinakagat ang kanyang labi. Ang kanyang mayabang na ekspresyon ay ganap ng nawala. Sa maikling pahinga, dinumok si De La Cruz ngang kanyang makasama. Inabutan siyang ng tubig at minasahe ang kanyang balikat. Konti na lang, malapit na siyang bumigay. Halatang-halata na litong-lito na yung kano. Kaya mo yan, Mike. Sa gitna ng
pagpapalakas ng loob ng kanyang kasama na natiling kalmado si De La Cruz. Pinagmasdan niya si Jackson na humihingal gamit ang kanyang malamig na mga mata. Ang unang round ay pagpapakiramdaman lamang. Nasukat na niya ang lakas at teknik ng kalaban. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Mabilis na kinakalkula ng kanyang isip ang susunod na hakbang. Tumunog ang senyas para sa ikalawang round. Sa pagkakataong ito, hindi basta-basta sumugot si Jackson. Maingat siyang umikot sa paligid ni De La Cruz, naghahanap ng tiempo. Hindi tulad ng unang round, isang matinding tensyon ang namagitan sa kanila. Pati ang mga manonood ay huminto sa pahinga, nakatutok ang kanilang mata sa bawat galaw nila. Nagpatuloy ang tensyonadong paghaharap sa loob ng ilang minuto. Ang unang kumilos ay si De La Cruz. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jackson na parang isang maninila na unti-unting lumalapit sa kanyang biktima. Ang kanyang nga hakbang ay walang ingay na bumabaon sa buhangin. Sa sandaling umatras si Jackson, ang katawan ni De La Cruz ay lumundak na parang isang spring. Isang atake na walang sinuman ang inaasahan. Isang binagong anyo ng tackle mula sa wrestling na bihira sa dumog. Pumasok si De La Cruz sa ibabang bahagi ng katawan ni Jackson at mahigpit na hinawakan ang kanyang nga binti. Nang mawalan ng balanse si Jackson at yumuko sa pagkabigla, sumabok ang lahat ng kalamnan sa katawan ni De La Cruz. Hiyaha! Kasabay ng isang malakas na sigaw. Ang dambuhalang katawan na higit sa 130 kilo ay lumutang sa ere. Lahat ay natulala sa hindi kapanipaniwalang tanawin. Binuhat ni De La Cruz si Jackson, umikot ng kalahati at ibinagsak siya ng buong lakas sa buhanginan. Isang nakabibinging kalabog ang narinig kasabay ng pag-alimbukay ng alikabok, katahimikan. Nang humupa ang makapal na alikabok at malantad ang tanawin, isang nakabibinging hiyawan ang sumabok mula sa kampong ng Pilipino na tila aabutin ang langit. Ang dambuhalang si Jackson ay nakahandusay na parang krus at sa ibabaw niya, si De La Cruz ay nakatayo habang humihingal, isang perpektong pagkapanalo. Ang mga Amerikano ay natigilan na parang mga estatwa habang si Captain Thompson ay napaluhod. Tinatakpan ang kanyang bibig ng dalawang kamay. Ang kanyang mamata ay nanginginig na parang may lindol. Ngayon lamang niya lubusang naramdaman kung gaano kasuklam-suklam ang kabayaran kanyang mapanganib na laro. Higit pa sa kaawa-awang itsura ng talunang si Jackson, ang kalmado ngunit matinding tingin ng nagwaging si De La Cruz ang tumusok sa kanyang puso. Nang matukoy ang nagwagi, ang lahat ng ingay na pumupuno sa training ground ay parang bulang naglaho. Wala nang maririnig na mayabang na tawanan mula sa mga Amerikano o ang kinakabahang sigaw ng suporta mula sa mga Pilipino. Tanging ang malakas na paghinga ni De La Cruz at ang lagitik ng apoy mula sa siga ang pumuno sa katahimikan. Ang nga sundalong Pilipino ay natigilan sandali at nang may isang sumigaw ng "Woo!" Sabay-sabay silang tumakbo papalapit kay De La Cruz. Itinaas nila ang kanilang bayani sa kanilang mabalikat at ipinagdiwang ang tagumpay. Iyon ang sandali kung saan sumabok ang katharsis na nakpalaya sa lahat ng kanilang tiniis na pang-api at niyurakang dangal. Sa kabilang banda, ang kampo nga Amerikano ay parang may burol. Ang kanilang bayani, ang walang talong kampeon na si Bulldog Jackson, ay nakahandusay sa buhangin at hindi makatayo ng matagal. Tila mas matindi ang epekto sa kanyang isip kaysa sa kanyang katawan. Hindi niya matanggap ang katotohanang natalo siya ng ganito kalala sa harap ng maraming kasamahan, lalo na sa isang maliit na taga-silangan na kanyang hinahamak. Inalalayan siyang ilang kasamahan, ngunit nakayuko lamang siya at walang imik. Ang namo sa kanyang mamata ay galit, kahihiyan at isang malalim na put para kay De La Cruz. Lahat ng atensyon ay ngayon ay nakatuon sa isang tao. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, si Captain Jessica Thompson. Nakaluhod pa rin siya sa kanyang kinatatayuan.
Nakatingin kay De La Cruz na parang nawala sa sarili. Tila nablangko ang kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nagawa at kung anong sitwasyon ang kanyang kahaharapin. Sa gitna ng pagbubunyi ng kanyang makasama, biglang lumingon si De La Cruz at tumingin sa kanya. Nagtama ang kanilang nga mata sa ere. Walang bakas ng kayabangan ng isang nagwagi o pangungutya sa kanyang nga mata. Tanging isang hindi maarok na katahimikan. Ang walang emosyong tingin na iyon ang mas nakdulot ng sakit sa kanyang puso na parang hinihiwa ng isang matalim na kutsilyo. Hindi niya namalayang umiwas siyang tingin at yumuko. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa base ay makasalungat. Sa baraks ng mga Pilipino, isang simpleng selebrasyon na punong saya ang idinaos. Walang tigil na tinatapik ng nga kasamahan ang balikat ni De La Cruz. Ipinakdiriwang ang kanyang tagumpay na parang sarili nilang tagumpay. Ngunit si De La Cruz, kahit nasa sentro ng selebrasyon, ay tilawala sa sarili. Tahimik lamang siyang umiinom at bihirang ngumiti. Sa isang sulok ng kanyang puso, sa halip na kasiyahan, ay may pait. Ang tagumpay na nakuha sa ganitong paraan, marangal ba ito? At ang premyong dapat niyang tanggapin, paano niya haharapin iyon? Naalala niya ang maputlang mukha ni Captain Thompson. Ang baraks ng mga Amerikano ay parang nagyelo. Si Jackson ay sumisigaw na parang hayop habang sinisira ang magamit sa kanyang quarters. Ang kanyang galit ay nabaling kay Thompson na nagbigay ng dahilan sa kanyang pagkatalo. Lintik, kasalanan mo tong lahat. Kung hindi dahil sa lintik na pusta na yan, hindi sana ako mapapahiya ng ganito. Tumigil ka. Bakit ako ang sinisisi mo sa pagkatalo mo dahil sa kawalan mo ng galing? Sumagot si Thompson, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ang kanilang relasyon ay nasira na ng hindi na maayos. Sa mga mata ni Jackson, wala nang pagmamahal para sa kanya, kundi puro pagamak at paninisi. Hindi kinaya ni Thompson ang tinging iyon at tumakbo palabas ng quarters. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang isip ay nag-apoy pa rin. Ano na ang gagawin niya ngayon? Kung babalewalain niya ang pusta, napakarami ng nakakaalam nito. Ngunit kung tutuparin niya ang pangako, iyon ay isang nakakasuklam na bagay na ayaw niyang isipin. Ang katotohanan kailangan niyang ibigay ang isang gabi sa isang sundalong Asyano na kanyang hinahamak ay dudurok sa kanyang dangal. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa dilim. Hindi niya namalayang ang kanyang mapa ay patungo sa direksyon ng baraks ng mga Pilipino. Dapat ba siyang pumunta doon, lumuhod at humingi ng tawad? Hindi. Mas gugustuhin pa niyang mamatay. Sa loob ng kanyang isipan, ang kayabangan, takot at kahihiyan ay nakahalo-halo na parang isang bagyo. Sa tagdang oras, si Captain Thompson ay nakatayo sa harap ng pinto ng isang officer's quarters sa labas ng base. Ito ay isang hiwalay na espasyo na pansamantalang ibinibigay sa mga opisyal na may espesyal na sadya o mga bisita mula sa labas. Tinakpan niya ang kanyang maputlang mukha ng makapal na makeup at nagsuot ng isang itim na damit na bumabakat sa kurba ng kanyang katawan. Tila isa siyang sundalong papunta sa digmaan, ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang daliri ay hindi maitago ang kanyang kaba. Bago kumatok sa pinto, ilang beses siyang huminga ng malalim. Nang bumukas ang pinto at lumitaw siya, hindi niya namalayang napalunok siya. Si De La Cruz ay hindi naka-uniforme kundi nakasuot ng komportableng t-shirt at cotton pants. Mayroon siyang ibang dating isang matipuno ngunit maginoong aura na kaiba noong nakasuot siya ng uniforme. Walang bakas ng pagkagulat o pagkalito sa kanyang mukha. Tinanggap niya ito na parang alam na niyang darating siya. Pasok po kayo. Ang kanyang mababang boses ang bumasag sa nakakailang na katahimikan. Nag-alinlangan sandali si Thompson bago pumasok. Ang loob ng kwarto ay mas malinis at mas maayos kaysa sa kanyang inaasahan. Inakala niyang gagamitan siyang dahas na ipapahiya siya. Ngunit ang kapaligiran sa silid ay malayong malayo sa kanyang inaasahan. Sa ibabawng na mesa, sa halip na alak,
may dalawang tasang ng tsaa na umaaso pa. Ang mabangong amoy ng tsaa ay pumuno sa silid. Maupo po kayo. Nahanda akong mainit na tsaa. Naisip kong baka makatulong dahil pagod kayo, sabi ni De La Cruz habang inaalok ang upuan. Ang kanyang magalang na kilos ay lalo pang nakpalito kay Thompson. Bakit ganito siya kagino? Ang nagwagina dapat sanay nananakop at yumuyurak sa kanya. Hindi pa rin niya ibinaba ang kanyang depensa habang naninigas na umupo sa silyang kaharap niya. Bakit? Bakit mo to ginagawa? May gusto ka, di ba? Sabihin mo na kung ano yon para matapos na to. Nanginginig at matinis ang kanyang boses. Isang depensang puno ng tinik para protektahan ang sarili. Sa halip na sumagot, tahimik siyang pinagsilbihan ng tsaa. Pagkatapos ay kinuha niya ang sariling tasa at uminom. Ang kanyang pananahimik ay lalo pang nagpakaba kay Thompson. Ako man ang nanalo sa pusta. Hindi ko iniisip na nakuha ko rin ang karapatang gawin ang kahit anong gusto ko sa pagkatao ninyo, sabi niya matapos ang mahabang katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bigat ng kanyang masalita ay hindi magaan. Kung ganon, bakit mo ako pinapunta rito? Naawa ka ba sakin o gusto mo lang akong mas lalong ipahiya sa ganitong paraan? Hindi po. Gusto ko lang makipag-usap. Makipag-usap? Napatawa si Thompson na parang hindi makapaniwala. Ano namang pag-usapan natin? Nagtataka lang ako kung bakit ninyo inalok ang ganong pusta sa direktang tanong ni De La Cruz. Natigilan si Thompson. Umiwas siyang tingin at tumitik na lamang sa kanyang tasa. Bakit nga ba? Maging siya ay hindi may paliwanag ng malinaw. Gusto niyang patunayan ang kanyang kakayahan at ayaw niyang maliitin sa mundong ito na punong kalalakihan. Kaya't nagpanggap siyang mas malakas, mas mayabang para protektahan ang sarili. Marahil, sa pamamagitan ng pahamak sa mga sundalong Pilipino na may ibang kultura, gusto niyang kumpirmahin ang kanyang sariling kahigitan. Ngunit ayaw niyang aminin ang salubing iyon sa harap ng lalaking ito. Dahil hindi ko kayo gusto, mukha kayong mahina, mga taong puwedeng basta na lang maliitin, sinadya niyang sabihin ng mas malamig. Ngunit hindi sumang-ayon si De La Cruz sa kanyang sinabi, tinitigan lamang niya itong malalim. Sa ilalim ng kanyang titik, pakiramdam niya ay nahuhubaran ang lahat ng kanyang kasinungalingan at pagkukunwari. Ganun po ba? Pero sa tingin ko, kayo po ay isang taong gustong-gusto magmukhang malakas, pero sa totoo lang ay puno ng takot. Ang kanyang masalita ay parang isang matalim na punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang kahinaan na walang sinumang nakakita, na maging siya ay pilit na itinatanggi, ay tumpak na tinukoy nito. Uminit ang sulok ng kanyang mata. Nagsimulang makaroon ng lamat ang kanyang matibay na depensa. Isang nakakailang ngunit kakaibang tensyon ang namayani sa silid. Patuloy na pinaglaruan ni Thompson ang kanyang tasa, iniwasan ang tingin ni De La Cruz. Ang kanyang puso ay parang isang dagat na hinahagupit ng malalakas na alon. Ang pagkabigla at kahihiyan dahil sa pagkakabunyag ng kanyang pinakatatagong kahinaan at ang pagkalito sa kilos ng lalaking hindi siya hinuhusgahan ay naghalo-halo. Kailangan niyang laging maging malakas. Ipinanganak sa isang pamilyang militar, kailangan niyang maging isang anak na babae na hindi nalalayo sa isang anak na lalaki. Upang mabuhay sa gitnang maraming lalaking kasamahan, pinilit niyang patatagin ang sarili. Ang pagpapakita ng kahinaan ay nangangahulugan ng pagkatalo. Kaya't lagi siyang handang makipag-away, unang umaatake at yumuyurak sa iba. Iyon ang paraan ng kaligtasan na kanyang natutunan. Ano bang alam mo sa akin para magsalita ng ganyan? Ang kanyang boses ay punong galit, ngunit ang dulo nito ay bahagyang nanginginig. Ibinaba ni De La Cruz ang kanyang tasa at tahimik na nagsalita. Wala po akong gaanong alam, pero nakita ko sa mga mata ninyo. Mga mata ng isang taong laging may pinaglalabanan. Ang kanyang mga salita ay patuloy na tumatama sa kanyang kahinaan. Dahil ganon din po ako.
Araw-araw, kailangan kong lumaban sa ibabaw ng banig, laban sa kalaban, laban sa bigat na pumipiga sa akin, at higit sa lahat, laban sa sarili kong gustong sumuko na sa lahat. Ang takot na kapag hindi ka nanalo, mawawala ang lahat. Alam na alam ko kung paano nagiging agresibo ang isang tao dahil sa takot na iyon. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan ng walang pag-alinlangan, ang matinding pakikipaglaban nung siya'y wrestler, ang kabiguan ng kailangan niyang iwan ang kanyang mga pangarap dahil sa pinsala, at ang proseso ng paghahanap kang bagong landas sa militar. Ang kanyang kwento ay nagpakita ng ibang bahagi niya na hindi kailanman inakala ni Thompson. Hindi siya isang simpleng sundalo na malakas lang. Isa rin siyang tao na may sariling digmaang pinagdaanan. May malalalim na sugat at paghihirap. Sa kanyang kwento, hindi namalayan ni Thompson na nahuhulog na siya. At dahan-dahan, unti-unti, nagsimula na rin siyang makwento. Ang bigat ng pag-abot sa inaasahan ng kanyang amang general nung bata pa siya, ang diskriminasyon at paggiling na naranasan niya bilang isang babaeng kadete sa Akademya Militar, at ang hindi nakikitang glass ceiling na patuloy niyang kinakaharap kahit na opisyal na siya. Hindi pa siya kailanman nagsabi ng kanyang salobin ng ganito katapat sa kaninuman. Habang humahaba ang kanyang kwento, unti-unting nawawala ang mga matatalim na tinik sa kanyang boses. Gaano katagal na kaya ang lumipas? Ang hangin sa silid ay hindi na malamig o nakakailang. Hindi na sila isang nagwagi at isang talunan o isang Amerikano at isang Pilipino. Sila ay dalawang sugatang kaluluwa na nagbabahagi at nagpapagaling sa sakit ng isa't isa, biglang napagtanto ni Thompson. Ang hiningi sa kanya ni De La Cruz ay hindi ang kanyang katawan. Hindi niya layuning ipahiya siya sa pamamagitan ng pusta, kundi marahil gusto lamang niyang buksan ang pintuan ng kanyang pusong mahigpit na nakasara. Ngayong gabi, sayo ako. Iyon ang kondisyon ng pusta. Tahimik na sinabi ni Thompson matapos ang kanyang kwento. Hindi na iyon isang wika ng mapang-aping pagsunod. Ngayong alam na niya ang kanyang tunay na intensyon, naisip niyang dapat din siyang maging responsible sa kanyang pangako. Ang pangako ay pangako, kaya dapat tuparin. Pero ako ang magpapasya kung paano. Mababang sinabi ni De La Cruz. Tumayo siya at lumapit sa kanya. Hindi namalayan ni Thompson na napapikit siya. Ngunit ang ginawa niya ay lubos na iba sa kanyang inaasahan. Dahan-dahan niyang inakbayan ang kanyang balikat. Isang mainit at purong yakap ng pagalo na walang bahit ng anumang pagnanasa. Ang tensyon na bumabalot sa kanyang buong katawan ay natunaw na parang yelo. Ang kanyang huling pader ng depensa ay gumuho at mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Umiyak siya na parang isang bata sa kanyang bisig. Nang gabing iyon, walang pisikal na nangyari sa pagitan nila. Ngunit isang mas malalim at mas matinding koneksyon ang nagbuklod sa kanilang mga kaluluwa. Kinabukasan, nagulat ang mga miyembro ng unit sa itsura nina Captain Thompson at Sergeant De La Cruz sa training ground. Ang punwigi sa pagitan nila ay bahagyang nagbago. Nawala sa mukha ni Thompson ang kanyang karaniwang malamig at mayabang na aura, at si De La Cruz, bagamat tahimik pa rin, ay tila mas malumanay na sa pakikitungo sa kanya, lalo na ang komplikadong daloy ng emosyon kapag nakakatinginan sila ay nakdulot ng tensyon sa mga tao sa paligid. Ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Master Sergeant Jackson. Pilit niyang inuusisa kung ano ang nangyari ng gabing iyon, ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Thompson. Ang kanyang pananahimik ay lalo pang nakpalab sa hinala at selos ni Jackson. Sa buong pagsasanay, nagpapadala siyang ng tinging puno ng pagbabanta kay De La Cruz at laging humanahanap ng gulo. Ngunit hindi pinansin ni De La Cruz ang kanyang pambabatang provokasyon at tahimik na nag-focus sa kanyang pagsasanay. Ang kanyang pagwawalang bahala ay lalo pang nagpagalit kay Jackson. Nang hapong iyon, isang bagong joint training mission ang ibinigay. Isang high-level urban warfare training para iligtas ang mabihag sa isang kunwaring teritoryo ng kaway.
Ang problema, ang itinalagang team leader para sa panik ng US ay si Captain Jessica Thompson at para sa panik ng Pilipinas si Sergeant Miguel de la Cruz. Marahil inisip ng command headquarters na ang kanilang laban sa Dumog ay isang simpleng personal na kompetisyon at nais gamitin ang kompetisyong iyon para mapataas ang resulta ng pagsasanay. Ngunit ang desisyong iyon ay parang paglalagay ng isang ticking time bomb sa training ground. Lintik, bakit siya pa? Pagalit na protesta ni Jackson kay Thompson habang naghahanda para sa mission briefing. Nandidiri na ako sa isiping pag-utusan ko, yung gagong yon, hilingin mong palitan siya agad. Ito ay desisyon ng nakatataas. Wala sa kapangyarihan ko yan, matigas na sagot ni Thompson, ngunit hindi rin siya mapakali. Ang katotohanan kailangan niyang pamunuan ang operasyon kasama si De La Cruz ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Dahil sa nangyari kagabi, hindi na niya kayang tratuhin ito tulad ng dati. Maging ang pagtingin sa kanyang mamata ay nakakailang at nagpapakaba sa kanyang puso. Malamig ang kapaligiran sa loob ng operations room. Makaharap na nakaupo sina Thompson at De La Cruz sa isang malaking mapa ng operasyon. Ang mamiyembro makabilang team ay tahimik, nagmamasid sa dalawa. A-team, ako ang mamumuno, papasok tayo mula sa 2 o'clock. B-team, ikaw ang bahala. Sergeant De La Cruz, magbigay kayo ng cover at sniper support mula sa rooftop ng gusali sa 9 o'clock. Unang nagsalita si Thompson. Isang tipikal na estilo ng operasyong Amerikano. Ang pangunahing puwersa ay direktang aatake habang ang suportang puwersa ay nagbabantay sa likuran. Ngunit umiling si De La Cruz. May pagtutol po ako. Sa kanyang matatak na boses, lahat ng atensyon sa silid ay napunta sa kanya. Kumunot ang no ni Thompson. Ano? Masyadong mapanganib ang plano. Sa sitwasyong hindi tiyak ang lokasyon at daming ang kalaban, masyadong malaki ang panganib na ilantat ang pangunahing puwersa sa harap. May mas maganda ka bang ideya? May talim sa boses ni Thompson. Ang kanyang direktang pagkontra sa plano niya ay tumama sa kanyang amor propio. Kailangan nating baguhin ang paraan. Mas ligtas at mas epektibo kung sabay na papasok ang dalawang team mula sa makabilang panik para lituhin ang kalaban at magsasama sa loob para iligtas ang mabihag. Isang pincher movement. Kalokohan, mas lalo mo lang inilalagay sa panganib ang natauhan natin. Kung maputol ang komunikasyon o maisolate ang isang panik, maari tayong maubos lahat. Kaya nga po kailangan ng perpektong kooperasyon at ganap na tiwala sa pagitan ng dalawang team leader, sabi ni De La Cruz habang diretso siyang tinitingnan sa mata. Ang kanyang tingin ay nagtatanong, mapagkakatiwalaan mo ba ako? Natigilan si Thompson. Ang kanyang suhestiyon ay mas mapanganib, ngunit kasabay nito, mas detalyado at mas epektibo. Ngunit ang pagtanggap sa kanyang plano ay katumbas ng pagbibigay sa kanya ng pamumuno. Sa loob ng kanyang isipan, naglalaban ang kanyang pride at reason. Matapos ang ilang sandaling ng katahimikan, hirap niyang sinabi, sige, sundin natin ang plano mo. Pero lahat ng responsibilidad sa operasyon ay pareho nating haharapin. Nagulat ang mamiyembro ng US team sa kanyang desisyon, lalo na si Jackson na hindi makapaniwala sa nakikita. Ang mayabang at dominante na si Captain Jessica Thompson ay tumatanggap ng opinyon ng isang Pilipinong sarhento, isang bagay na hindi sukat akalain. Sa sandaling iyon, nakumpirma ni Jackson na mayroong isang bagay sa pagitan nilang dalawa na hindi niya alam. Nagapoy sa galit at selos ang kanyang nga mata. Nagsimula na ang pagsasanay. Ang madilim na urban training site ay parang isang tunay na larangan ng digmaan, nakakilabot at puno ng tensyon. Ang Alpha team ni Thompson at ang Bravo team ni De La Cruz ay tahimik na pumasok sa gusali mula sa makaibang punto sa takdang senyas. Sa kadiliman, gamit lamang ang hand signal,
Maingat silang sumulong. Pakiramdam ni Thompson ay sasabok na ang kanyang puso. Ang tagumpay ng misyon na ito ay lubos na nakasalalay sa kanyang tiwala sa kanyang partner na si De La Cruz. Tutuparin kaya niya ang kanyang bahagi sa takdang oras at lugar. Nang makarating ang Alpha Team sa gitnang pasilyong gusali, biglang umulan ng mga putok mula sa mga nakatagong kalaban. Bagamat mga blankong bala lamang iyon, ang nakabibinging putukan at liwanag ay sapat na upang lumihan ng takot na parang tunay na labanan. Ambush, take cover, sigaw ni Thompson habang nagtatago sa likod ng isang haligi. Mas matindi ang paglaban kaysa sa inaasahan. Kung magpapatuloy ito, maaari silang ma-isolate at maubos. Agad niyang tinawagan si De La Cruz sa radyo. Bravo team, nasaan na kayo? Kailangan namin ng suporta. Ngunit puro static lang ang maririnig mula sa radyo. Walang sagot, nanlamig si Thompson. Pinagtaksilan ba niya ako o baka nahuli na sila? Lahat ng pinakamasamang senaryo ay pumasok sa kanyang isip. Gumapang si Jackson sa tabi niya at sumigaw, kasalanan to lahat ng plano niya, kailangan na nating umatras sa sandaling iyon. Mula mismo sa likuran nila, sa dulo ng pasilyo na kanilang dinaanan, isang matinding putukan ang sumabok. Ang Bravo Team ni De La Cruz ay lumitaw sa likuran ng nakaambush na kalaban at sinalakay sila. Isang perpektong pincher movement. Ang managulat na kalaban ay nagkagulo at ang sitwasyon ay biglang bumaliktad. Ngayon na, sugod, hindi nag-atubili si Thompson. Nagpasya siyang pagkatiwalaan ng buo si De La Cruz. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, muling sumulong ang Alpha Team. Sa wakas ay nagtakpo ang dalawang team sa gitnang hall ng gusali. Sa gitna ng nagliliparang bala, ang kanilang mamata ay nagtakpo. Puno ng mas matinding tiwala at pakikipagkaisa kaysa sa anumang salita. Hindi na nila tinitignan ang isa't isa bilang kalaban. Sila ay makakasama sa buhay at kamatayan, mga tunay na kasama sa laban. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Ang pintong huling silid kung saan naroon ang mga bihag ay yari sa matibay na bakal at kailangan ng malakas na pampasabog para masira. Ang problema, habang naglalagayng pampasabog, ang buong team ay malalantad sa ataking kaaway. Ako na ang magbibigay ng cover. Ilagay niyo ang bomba habang ginagawa ko to. Nakboluntaryo si Jackson. Ngunit ang kanyang tingin ay tila hindi matatag. Dahil sa selos at galit, nawawalan na siyang matinong pag-isip. Gusto niyang maging bayani para mabawi ang lahat. Padalos-dalos siyang tumakbo sa harap ng pinto at nagsimulang magpaputok sa makaawe. Huwag, bumalik ka, sigaw ni Thompson, ngunit huli na ang lahat. Tinamaan ng sunod-sunod na putok. Tumunok ang sensor sa katawan ni Jackson na nagsasabing patay na siya. Dahil sa kanyang padalos-dalos na kilos, ang misyon ay muling napunta sa pinakamasamang sitwasyon. Nang lahat ay nawawalan ng pag-asa, nagdesisyon si De La Cruz. Ako na po ang pupunta. Bigyan niyo akong 10 segundo. Gamit lamang ang isang ballistic shield, tumakbo siya patungo sa bakal na pinto sa gitna ng nagliliparang bala. Halos isang suicide mission iyon. Tumama ang mga bala sa kalasag at nagpaspark. Hindi namalayang napasigaw si Thompson. Hindi niya kayang makita siyang mamatay. Likas siyang tumakbo palabas ng kanyang pinagtataguan at nagsimulang magpaputok sa tabi ni De La Cruz. Dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng lakas ng loob ang ibang miyembro at nagsimulang magpaputok din. 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon na, nang may lagay ang bomba, hinila ni De La Cruz ang baywang ni Thompson at sabay silang tumalon. Sa isang iglap, sumabog ang bakal na pinto. Sa gitna ng alikabok at usok, tinulungan nilang tumayo ang isa't isa. Sa kanilang harapan, bukas na ang daan para iligtas ang mga bihag. Tagumpay ang misyon. Matapos ang lahat ng pagsasanay, nakaharap ang dalawa sa isang sulok ng training ground. Basang-basa ang kanilang uniforme. Salamat at patawad. Unang nagsalita si Thompson. Hindi ako nagtiwala sa iyo.
Okay lang po. Normal lang yon, mahinahong sagot ni De La Cruz. Ngunit ang kanyang tingin ay mas mainit kaysa dati. Sa gitnang matinding sitwasyon, sa kanilang paglaban ng magkasama, isang mas malalim na ugnayan ang nabuo sa kanilang mga puso. Higit pa ito sa simpleng pakakaibigan. Ito ay isang ganap na tiwala na handa nilang ipakatiwala ang buhay ng isa't isa. Matapos ang pagsasanay at pagbalik sa kanilang mga unit, isang bagong kabanata ang nagsimula sa relasyon nina Thompson at De La Cruz. Ang karanasan ng sabay na pagharap sa kamatayan ay nagbuklod sa kanila sa isang ugnayang higit pa sa pagiging kasamahan. Ngayon, ang kanilang tingin ay punong malalim na tiwala at pagmamahal sa halip na pagkailang. Napansin din makasamahan nila ang pagbabago. Lalo na sa panig ng mga Amerikano, dumami ang mga nahihinala at nagbubulungan tungkol sa kanilang relasyon. Sa sentro nito, siyempre ay si Jackson. Isinisi niya ang lahat ng kabiguan sa pagsasanay kina De La Cruz at Thompson at nakpakalat ng mga maling sismis na sinira nila ang operasyon dahil sa kanilang diangkop na relasyon. Nang gabing iyon, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Tila nabutas ang langit at ang malakas na pagbuhos ng ulan ay nilunod ang lahat ng ingay sa base. Hindi makatulog si Thompson at walang sawang tinitiknan ang ulan mula sa bintana ng kanyang quarters. Magulo ang kanyang isipan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman para kay De La Cruz at kung paano niya haharapin ang relasyong ito. Dahil sa pagkabagaba, tumakbo siya palabas ng walang payong. Ang malamig na patak na ulan ay bumasa sa kanyang buong katawan, ngunit sa halip ay nakatulong ito na palamigin ang kanyang nagiinit na ulo habang nakatayo siya sa ilalim ng isang maliit na silong sa isang sulok ng training ground. Isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanya mula sa dilim, si De La Cruz. Hinubat niya ang kanyang military poncho at ipinatong sa kanyang balikat. Magkakasipon po kayo. Bakit kayo nandito? Ang kanyang mababang boses ay tumagos sa ingay ng ulan at umabot sa kanyang tainga. Tumingala siya at tiningnan ito. Ang kanyang mukha, basang-basang ulan, ay lalong naging malinaw sa dilim. Nababagabak lang ako. Dahil po ba kay Master Sergeant Jackson? Sa tanong niya, tahimik siyang tumango. Ang mamalisyosong sismis na ikinakalat ni Jackson ay nagdulot sa kanya ng matinding stress. Hindi siguro dahil sa sarili ko. Lahat ay nakagulo na, mapait siyang ngumiti. Ang mayabang na pusta, ang nasirang relasyon kay Jackson at ang hindi mapigilang paglaki ng kanyang damdamin para kay De La Cruz. Lahat ay wala na sa kanyang kontrol. Nalilito ako. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko, kung anong dapat kong gawin. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang kahinaan sa harap niya. Wala na siyang lakas para magpanggap na malakas. Tahimik na tumayo si De La Cruz sa tabi niya, kasama siyang nakpapaulan. Hindi siya nagtanong o nagbigay ng anumang payo, na parabang naiintindihan niya ang kanyang magulong puso. Tahimik lamang siyang nanatili sa kanyang tabi. Ang kanyang pananahimik ay mas malaking alif kaysa sa anumang salita. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya. Noong una ninyong inalok ang pusta, sa totoo lang, gusto ko kayong durugin. Gusto kong ibaba ang mayabang ninyong pag-ugali at paluhurin kayo sa aking paanan. Nagulat si Thompson sa kanyang tapat na pag-amin. Pero nang matalo ko kayo, napagtanto ko. Ang gusto ko pala talaga ay hindi ang inyong pagsuko. Gusto ko lang na makita ninyo ako, kami, ng mayos. Bilang isang taong may kaparehong dangal, bilang isang sundalong karapat-dapat igalang, ang kanyang masalita ay mas malinaw na tumatak sa kanyang puso kaysa sa malakas na buhos ng ulan. At kagabi noong kasama ko kayong nagpapaputok sa kawe, nakita ko iyon sa inyo. Ang tunay na anyong isang sundalo na hinubad na ang pakiling at kayabangan at nahulog po ako sa inyo. Ang kanyang pagamin ay napakasimple at napakatapat. Pakiramdam ni Thompson ay hihimatayin siya.
Ang pinagmulan ng lahat ng kanyang pagkalito ay binigyan niya ng malinaw na kahulugan. Hindi na niya may tatanggi ang katotohanang nahuhulog na rin siya rito. Lalong lumakas ang buhos ng ulan, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay mas mainit kaysa dati. Hindi namalaya ni Thompson na hinawakan niya ang kuwelyo nito. Dahan-dahang hinawakan ni De La Cruz ang kanyang basang mukha at dahan-dahang hinalikan siya. Ang maalat na halik na pinahalong ulan at luha ay nahugas sa kanilang mahabang labanan at hindi pagkakaunawaan at naging hudyat ng simulang isang bagong relasyon. Matapos ang halik ng gabing iyon, ang kanilang relasyon ay tumawid sa isang ilog na hindi na mababalikan. Ngunit may isa pang pagsubok na naghihintay sa kanila. Ang selos ni Jackson ay umabot na sa isang mapanganib na antas. Hindi na siya kontento sa pagpapakalat ng sismis. Nagpasya siyang ganap na sirain si De La Cruz sa militar hindi sa mundong ito. Naniniwala siyang si De La Cruz ang dahilan ng kanyang pagbagsak at ang kanyang put ay nagpamanhid sa lahat ng kanyang katinuan. Lihim na hinaluhok ni Jackson ang personal na locker ni De La Cruz upang mahanap ng kahinaan, ngunit wala siyang nakita sa malinis na locker nito. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin, ang susunod na iskedule ng pagsasanay. Kasama rito ang pagsasanay sa pag-akyat at pagbaba sa pader ng bato. Isang tuso at masamang ngiti ang sumilay sa labi ni Jackson. Nagpasya siyang lihim na sirain ang rappelling rope na gagamitin ni De La Cruz. Hindi sapat para maputol agad, ngunit sapat para unti-unting maputol kapag nabigatan na. Sa ganitong paraan, lahat ay ituturing na isang aksidente at siya ay magtatagumpay sa kanyang perpektong paghihiganti. Sa araw ng pagsasanay, ginawan ni Jackson ng paraan na ang nasirang lubid ang gamitin ni De La Cruz nang hindi napapansin ng iba. Walang kamalay-malay, kalmadong ininspeksyon ni De La Cruz ang kanyang gamit. May bahagyang sira ang lubid, ngunit dahil sa husay ngang pagkakagawa, mahirap itong mapansin ng mata. Ako na po ang mauna, sabi ni De La Cruz sa instructor at tumalon pababa sa matarik na bangin. Mabilis siyang bumaba, sanay sa paggamit ng lubid. Nakningning ang mata ni Jackson habang pinapanut siya. Nakaramdam si Thompson ng hindi may paliwanag na masamang kutob. Hindi niya maalis ang kanyang tingin kay De La Cruz. Nang nasa kalagitnaan ng bangin si De La Cruz, isang nakakakilabot na tunog ang narinig at ilang hibla ng lubid ang naputol. Biglang bumaksak ng bahagya ang katawan ni De La Cruz. Napuputol ang lubid, sigaw ng isang tao. Naging magulo ang training site. Nanatiling kalmado si De La Cruz at sinubukang bawasan ang bigat sa natitirang lubid sa pamamagitan ng pagsuporta ng kanyang nga paasam nga siwang ng bato, ngunit patuloy na napuputol ang lubid. Kung magpapatuloy ito, ilang sandali na lang at mahuhulok na siya. Walang oras si Thompson para magatubili. Kinuha niya ang isa pang lubid at ikinabit sa kanyang katawan. Captain, delikado po. Pigil sa kanya ng instructor, ngunit hindi siya nakinig. Kailangan ko siyang iligtas. Walang pag-alinlangan, tumalon siya pababa sa bangin. Parang isang akrobat, tinalon niya ang pader at lumapit kay De La Cruz. Mike, hawakan mo ang kamay ko. Desperadong sigaw niya habang inaabot ang kanyang kamay. Umiling si De La Cruz, ayaw siyang mapahamak. Huwag po, mapapahamak din kayo. Tumigil ka, bilis. Sa sandaling tuluyang naputol ang lubid ni De La Cruz, likas niyang hinawakan ang kamay na inilahat ni Thompson. Ang bigat ng dalawa ay nakpabigat sa lubid ni Thompson na gumawa ng isang tuno na parang mapupunit. Nakabitin silang dalawa sa gitna ng bangin. Nahilo si Thompson nang tumingin sa ibaba, ngunit ginawa niya ang lahat para hindi mabitawan ang kamay ni De La Cruz. Habang pinapanood ang lahat ng ito mula sa itaas, nawala ng katinuan si Jackson nang mapaktantong nabigo ang kanyang plano. Hindi niya namalayang kinuha niya ang kutsilyo sa kanyang baywang at lumapit siya sa lubid ni Thompson. Nang akmang puputulin na niya ang lubid, may malakas na humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Si Sergeant Aquino,
ang kasamahan ni De La Cruz. Kanina pa niya pinaghihinalaan ang kilos ni Jackson at binabantayan ito. Gago ka, ikaw pala ang may gawa nito. Nagsimula silang mag-away at sa huli pinigilan si Jackson ng ibang mga sundalo. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ang nagpatunay sa lahat. Ang nakabiting sina Thompson at De La Cruz ay ligtas na nailigtas ng kanilang kasamahan pagkatapak sa lupa. Nang hina ang binti ni Thompson at napaupo siya, tahimik siyang niyakap ni De La Cruz. Nakinig sila sa tibok ng puso ng isa't isa, nagpapasalamat na buhay sila. Ang tangkang pagpatay ni Jackson ay malinaw na nabunyag. Hindi ito isang simpleng aksidente, kundi isang malinaw na kasongan, attempted murder. Ang kaso ng attempted murder ni Master Sergeant Jackson ay gumulantang sa buong Joint Training Unit. Dahil sa kalubaan ng insidente, nagsagawa ng makasanip na investigasyon ang US Military Police at ang Philippine Army Intelligence. Si Jackson ay inaresto sa lugar ng krimen at isinailalim sa investigasyon, ngunit patuloy niyang itinanggi ang mga paratang iginigit na isa iyong aksidente. Gayunpaman, dahil sa mahalagang testimonya ni Sergeant Aquino at sa espesyal na kagamitan na natagpuan sa kanyang nga gamit na pinaniniwalaang ginamit sa pagputol ng lubid, wala na siyang kawala. Habang umuusad ang investigasyon, lumabas din ang usapin tungkol sa pusta nina Captain Thompson at Sergeant De La Cruz. Hindi rin sila nakaligtas sa investigasyon. Sila ay isinailalim sa interogasyon sa magkahiwalay na silid. Upang matukoy ang motibo ni Jackson, masusing inusisan ng nga investigador ang relasyon ng dalawa. Captain Thompson, ano ang relasyon ninyo kay Sergeant De La Cruz? Totoo isang gabi ang kapalit sa pusta? Tanong ng isang US Military Police Major na may malamig na ekspresyon. Kalmadong inamin ni Thompson ang katotohanan. Wala siyang balak itago ang kanyang hangal at mayabang na ginawa. Ngunit gusto niyang protektahan si De La Cruz. Ako po ang unang nakalok ng pusta. Walang kasalanan si Sergeant De La Cruz. Ang lahat ng responsibilidad ay nasa akin. Pakidetalye kung ano ang nangyari sa inyo ng gabing iyon. Mayroon bang nangyari na maaring pakmulan ng selos ni Master Sergeant Jackson? Kinagat ni Thompson ang kanyang labi. Paano niya sasabihin ang katotohanan ng gabing iyon? Walang pisikal na nangyari. Ngunit may mas malalim na emosyonal na koneksyon. Maintindihan kaya ito ng malamig na investigador na ito, sinubukan niyang alisin ang lahat ng emosyon at sinabing nag-usap lamang sila tungkol sa kanilang mga hirap bilang sundalo at nakaintindihan. Samantala, si De La Cruz ay tinatanong din ng parehong bagay ng isang investigador mula sa Philippine Army. Sergeant De La Cruz, mayroon ka bang diangkop na relasyon sa isang Amerikanong opisyal? Hindi ba't ang insidenteng ito ay nakugat sa isang love triangle? Hindi po. Si Captain Thompson at ako ay may relasyong batay sa respeto bilang nga sundalo. Upang hindi mapahamak si Thompson, maingat na itinuring ni De La Cruz ang kanilang relasyon bilang pagkakaibigan lamang. Sinagot niya ang lahat ng tanong ng walang pag-aalinlangan o emosyon. Maging ang bihasang investigador ay humanga sa kanyang perpektong poker face. Ngunit habang nagsisinungaling sila para protektahan ang isa't isa, napagtanto nilang sila ay nakukulong sa isang hindi nakikitang pader. Nagpatuloy ang investigasyon sa loob ng ilang araw. Hindi sila maaring makita o mag-usap at kailangan nilang magtiwala at magtiis. Dumating ang balita na sa wakas ay inamin na ni Jackson ang lahat ng kanyang kasalanan. Siya ay isa sa ilalim sa court-martial at tiyak na mahahatulan ng dishonorable discharge at mahabang pagkabilanggo. Nang malutas ang problema ni Jackson, ang attention military command ay ganap nang nabaling sa relasyon nina Thompson at De La Cruz. Sila ay ipinatawag ng kani-kanilang commanding officers. Mabigat at solemne
ang kapaligiran. Thompson, lubos na ikinalulungkot ang pangyayaring ito. Ang iyong padalos-dalos na kilos ay nagdulot ng kahihiyan sa buong unit. Kung hindi sundalo ng kaalyadong bansa ang sangkot, maaring natanggal ka na sa serbisyo, malamig na sabi ng US Commander. De la Cruz, ang ginawa mo ay nagdulot ng dungis sa karangalan ng Special Forces. Ang pakikipag-ugnayan sa isang Amerikanong opisyal ay nagpahina sa disiplinang unit, paninisi rin ng kanyang Pilipinong commander. Hindi sila nagbigay ng anumang dahilan at yumuko lamang, tinatanggap ang lahat ng sisi at ang desisyon na ibinigay sa kanila ay malupit. Ipinagbabawal ang anumang uri ng kontak sa pagitan ninyong dalawa. Sa natitirang panahon ng joint exercise, kayo ay magsasagawa ng misyon sa magkahiwalay na lugar. At pagkatapos ng pagsasanay, si Captain Thompson ay agad na ibabalik sa kanyang bansa. Ang desisyong ito ay ginawa upang maiwasan ang anumang hindi magandang pangyayari kaya't dapat ninyong sundin. Ito ay isang formal na paghihiwalay. Nangangahulugan ito na pagkatapos ng pagsasanay, maaring hindi na sila magkita muli. Ang desisyon ay parang isang punyal na tumusok sa kanilang mga puso. Mahirap tanggapin ang katotohanang kailangan silang pilit na pahiwalayin matapos lamang kumpirmahin ang kanilang nararamdaman. Ngunit bilang masundalo, kailangan nilang sumunod sa utos. Mula ng araw na iyon, hindi na nila nakita ang isa't isa. Bagamat hindi malaki ang training ground, tila isang malaking pader ang itinayo sa pagitan nila. Matapos may baba ang utos, isang mahirap na panahon ang dumating para kina Thompson at De la Cruz. Sadyang inilagay sila sa mga lugar na hindi magtatagpo. Si Thompson ay inilipat sa administrative support, habang si De la Cruz ay sa perimeter security. Ang balita tungkol sa isa't isa ay naririnig lamang nila mula sa mga kasamahan. Nag-aalab ang kanilang mga puso ngunit wala silang magawa. Sa gabi, hindi makatulog si Thompson at palakad-lakad sa kanyang quarters habang si De la Cruz ay nagbabantay sa dilim. Iniisip siya. Ang katotohanang alam nila ang presensya ng isa't isa ngunit hindi makita ang lalong nakpahirap sa kanila. Walang awang lumipas ang oras at dumating ang huling araw ng joint exercise. Kasabay ng pagtatapos ng pagsasanay, kailangan nang bumalik ni Thompson sa kanyang bansa dahil sa pag-isip na hindi sila maring maghiwalay ng ganito. Gumawa ng isang malaking desisyon si Thompson. Lihim siyang lumabas ng kanyang quarters sa kalagitnaan ng gabi at nagtungo sa outpost kung saan nagbabantay si De la Cruz. Isang mapanganib na kilos na labag sa regulasyon, ngunit pakiramdam niya ay pagsisisihan niya habang buhay kung hahayaan niya itong umalis ng ganun na lang. Sino yan? Sigaw ni De la Cruz nang maramdaman ang kanyang presensya sa dilim. Ako to! Si Jessica, nang makilala ang kanyang boses, nanlaki ang mamata ni De la Cruz. Mabilis niyang tiningnan ang paligid at dinala siya sa isang blind spot sa loob ng outpost. Paano kayo nakarating dito? Malaking gulo to kapag nahuli kayo. Wala akong pakialam. Kailangan ko lang sabihin to. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukha siyang payat. Ngunit ang kanyang tingin ay mas matatag kaysa dati. Hindi kita kayang isuko. Hindi ito isang simpleng pagkakamaling damdamin, ito ang unang beses na naramdaman ko to sa buong buhay ko. Natigilan si De la Cruz sa kanyang direktang pag-amin. Pareho ang nararamdaman niya, ngunit napakataas ng pader ng realidad. Magkaiba ang kanilang lahi, militar at ranggo, napakaraming bundok na kailangan nilang akyatin. Pero alam natin na halos imposible. Pero gusto kong lumaban, kasama ka. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Malamig ang kanyang kamay, ngunit ang katapatan sa loob nito ay siniinit ang apoy. Nang makita ang kanyang hindi natitinag na tingin, hindi na rin nag-alinlangan ang puso ni De la Cruz. Napagtanto niyang pagsisisihan niya habang buhay kung pakakawalan niya ang babaeng ito. Ganun din po ako. Ayaw ko kayong pakawalan. Hinawakan din niya ang kamay nito.
Isang maikling pagkikita, ngunit matibay na nakumpirma ang kanilang nararamdaman. Noon, narinig nila ang yabag ng isa pang sundalong nagpapatrolya. Malungkot na tumalikod si Thompson. "Hintayin mo ako, hahanap ako ng paraan." Pagkasabi nito, naglaho siya sa dilim. Matagal na tinitigan ni De La Cruz ang direksyon kung saan siya nawala. Sa kanyang puso, nahahalo ang takot na baka mawala siya at ang matinding pag-asa na bumuo ng isang kinabukasan. Kinabukasan, isang simpleng seremonya ang idinaos para sa pagtatapos ng joint exercise. Ibinalita na hindi makakadalo si Thompson dahil sa oras ng kanyang flight pabalik sa bansa. Malungkot na tinitignan ni De La Cruz ang isang transport plane na naghahanda para sa pag-alis. Ganito na lang ba talaga siya aalis? Ang pangako kagabi. Maglalaho na lang ba na parang isang panaginip? Nang yumuko siya sa pagkadismaya, may tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, isa itong Amerikanong opisyal na kasamahan ni Thompson. Pinabibigay ni Captain Thompson. Inabot niya ang isang maliit na papel. Nanginginig na binuksan ito ni De La Cruz. Sa loob, may isang email address at isang maikling pangungusap. Ang digmaan natin ay ngayon pa lang magsisimula. Nang mabasa ang pangungusap, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni De La Cruz. Hindi siya sumuko at hindi rin siya susuko. Nagbigay siya ng isang hindi nakikitang saludo sa papataas na eroplano. Lumayo man ang kanilang pisikal na distansya, ang kanilang puso ay mas malapit kaysa dati. Pagkatapos na pagsasanay at pagbalik sa kani-kanilang unit, maingat na nag-ugnayan sina Thompson at De La Cruz gamit ang email address sa papel. Dahil sa time difference at issue sa seguridad, mahirap silang mag-usap ng real-time, ngunit pagkatapos ng kanilang trabaho sa gabi, nagsusulatan silang mahahabang liham. Sa mga liham, tapat nilang ibinahagi ang kanilang pang-araw-araw na buhay, mga alalahanin at ang takot at pag-asa para sa hinaharap. Ang damdaming ipinapahayag sa pamamagitan ng mga salita, ang tanging alив sa kanilang pangungulila. Pagbalik ni Thompson sa kanyang bansa, sinubukan niyang humanap ng paraan para ma-assign muli sa Pilipinas. Ngunit hindi madali ang sitwasyon. Dahil sa hindi magandang insidente sa joint exercise, may masamang tala sa kanyang record. Karamihan sa kanyang superior ay nagatubili o tumatanggi sa kanyang kahilingan, ngunit hindi siya sumuko. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, mas lalo siyang naksanay at nakakuha ng pinakamataas na marka sa iba't ibang pagsusulit. Ganun din si De La Cruz. Tiniis niya ang anumang mahirap na pagsasanay sa Special Forces. Ang kanyang layunin ay isa lamang, ang maabot ang pinakamataas na posisyon bilang isang sundalong Pilipino at maging karapat-dapat sa harap niya. Mas matindi ang determinasyon at katatagan sa kanyang mata at kilos. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang pagbabago, ngunit hindi sila nagtanong. Tahimik lamang silang sumuporta sa kanya. Isang araw, isang pambihirang pagkakataon ang dumating para kay De La Cruz. Isang anunsyo ang ibinaba para sa pagpilingang kinatawan ng Pilipinas sa isang kompetisyon ng mga pinakamagagaling na special forces sa buong mundo na gaganapin sa Amerika. Ang proseso ng pagpili ay halos hindi makatao, ngunit hindi nag-atubili si De La Cruz na mag-apply. Para sa kanya, hindi ito isang simpleng kompetisyon. Ito ang tanging pagkakataon na makatapak sa lupang kinaroroonan niya at isang entablado para patunayan ang kanyang kakayahan sa kanya. Ibinuhos niya ang lahat para sa selection. Binawasan niya ang oras ng tulog para palakasin ang katawan at nag-focus sa shooting at tactical training. Ang kanyang katawan ay naging sinatigas ng bakal at ang kanyang isip ay naging napakatibay. Sa wakas, tinalo niya ang maraming kakumpetensya at napili bilang nag-iisang kinatawan ng Pilipinas.
Bago siya umalis papuntang Amerika, nakpadala siya ng email kay Thompson. Papunta na ako diyan para makita ka. Maikling pangungusap, ngunit naglalaman ng lahat ng kanyang determinasyon at katapatan. Umiyak sa tuwa si Thompson nang matanggap ang kanyang email. Alam niya kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa nito para sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon para makakuha ng impormasyon tungkol sa competition. At sa araw ng competition, nag-live siya at nagpunta doon. Ang competition ay ginanap sa isang special training facility sa gitna ng isang disyerto. Ang pinakamagagaling na sundalo mula sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng matinding competition at pagmamalaki. Hindi natinag si De La Cruz sa gitna nila. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa isang tao sa audience, si Thompson, na nagpapadala ng mainit na suporta. Nakita silang muli pagkatapos ng ilang buwan. Ngunit hindi sila maaring tumakbo papalapit o makpansinan. Tinitignan lamang nila ang isa't isa mula sa malayo, nag-usap sa pamamagitan ng mata, ngunit sapat na iyon. Nakakuha sila ng lakas sa katotohanang nasa ilalim sila ng isang langit patungo sa isang layunin. Ngayon na ang oras para patunayan ni De La Cruz ang kanyang sarili. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang karangalan, sa dangal ng kanyang bansa at para sa babaeng kanyang minamahal. Ang World's Best Special Forces Competition ay kasinilupit at kasinihirap ng pangalan nito. Mula sa mga obstacle course na sumusubok sa sukdulan ng pisikal na lakas hanggang sa mga shooting competition na nangangailangan ng matinding konsentrasyon at kasanayan at mga virtual combat na parang tunay na digmaan sunod-sunod, ang mga pagsubok na sumusubok sa limitasyon ng tao. Mula sa unang araw, nagsimulang umangat si De La Cruz. Hindi siya nagpapasikat tulad ng ibang kalahok. Ngunit lahat ng gawain ay kanyang ginagawa ng may nakakatakot na kahinahunan at perpektong katumpakan. Lalo na sa huling araw, sa isang counterterrorism hostage rescue operation, lumabas ang kanyang tunay na galing. Nang makaroon ng alitan sa pagitan ng mamiyembro ng kanyang multinational team at malagay sa panganib ang misyon, ginamit niya ang kanyang karisma at matalas na pag-isip upang pagisahin ang team at malampasan ang krisis. Ginamit niya ang pincher movement na ginawa nila noon ni Thompson upang lituhin ang mga kaaway at nagboluntaryo sa pinakamapanganib na gawain ang pag-defuse ng bomba at matagumpay itong nagawa. Dahil sa kanyang ginawa, nailigtas ng team ang nabihag sa pinakamaikling oras at natapos ang misyon. Nang matapos ang lahat ng competition at i-anunsyo ang huling resulta, isang mabigat na tensyon ang bumalot sa lugar. Ang nakwagi sa kompetisyong ito ay Sergeant Miguel de la Cruz mula sa Philippine Special Operations Command. Nang matapos ang anunsyo ng host, isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw. Kalmadong umakyat si De La Cruz sa entablado. Nang isabit ang gintong medalya sa kanyang league, tumingin siya kay Thompson sa audience. Nakangiti ito ng malapad habang lumuluha. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni De La Cruz ay pag-ari na niya ang buong mundo. Tila lahat ng sakit at pagod ay nabayaran ng kanyang ngiti. Pagkatapos na awarding ceremony sa kalaliman ng gabi, nakita silang dalawa sa isang tahimik na burol sa labas na training ground. Matapos ang ilang buwan, walang nagsalita sa kanila. Tinitignan lamang nila ang mga mata ng isa't isa, pinaparamdam ang kanilang pangungulila at pagmamahal. Si Thompson ang unang bumasag sa katahimikan. "I'm proud of you, Sergeant." "Hindi, my champion." Ngumiti si De La Cruz na tila nahihiya. "Naisip ko kasing nanonood kayo, kaya lumakas ang loob ko." Umupo sila ng makatabi at tiningnan ang nga bituin sa langit. Tulad ng maraming bituin, maraming pagsubok ang naghihintay sa kanilang kinabukasan. Ngunit hindi na sila natatakot. Dahil mayroon silang matatag na tiwala at pag-ibig sa isa't isa. "Anong plano mo ngayon?" Maingat na tanong ni Thompson. Dahil sa kompetisyong ito,
susubukan kong imungkahi ang pagbuo ng isang joint task force sa US. Kukumbinsihin ko ang mga nakatataas na hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong makatrabaho ang isang tulad mo. Hindi magiging madali, pero magsisikap din ako. Bilang isang sundalong Pilipino, gagawin ko ang lahat para makalihan pagkakataon na makasama ka. Nangako sila sa hinaharap, hindi ito isang matamis na pangako na agad matutupad. Ito ay isang panatanang matatag na paniniwala na kung gagawin nila ang kanilang makakaya sa kani-kanilang landas, sa dulong landas na iyon ay muli silang magkikita. Matapos ang maikling pagkikita, kailangan nang bumalik ni De La Cruz sa Pilipinas. Sa airport, pilit nilang ginawang simple ang kanilang pamamaalam, ngunit ang kanilang ngahakbang palayo ay napakabigat. Habang pinapanood ang kanyang papalayo at papalayo na anyo mula sa bintana ng eroplano, matatag na ipinangako ni De La Cruz sa sarili, babalik ako sa tabi niya. Pagbalik sa Pilipinas, si De La Cruz ay naging isang bayaningang unit. Ang kanyang pagkapanalo sa pandaigdigang competition ay nag-angat sa dangal hindi lamang ng Special Forces kundi ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Nakatanggap siyang iba't ibang parangal at maging ng isang special promotion. Ngunit hindi siya nagmalaki. Ang kanyang layunin ay mas mataas upang tuparin ang kanyang pangako kay Thompson at upang makasama siya, mas lalo niyang sinanay ang sarili at itinuon sa kanyang misyon. Si Thompson din ay nagsisikap sa Amerika. Ginamit niya ang tagumpay ni De La Cruz sa competition bilang batayan upang patuloy na ipilit sa mga nakatataas ang pangangailangan ng joint training at exchange program sa Philippine Special Forces. Sa simula, negatibo ang kanilang reaksyon, ngunit dahil sa kanyang walang sawang pagsisikap at sa konkretong halimbawa ng tagumpay ni De La Cruz, unti-unti itong nagbago. Samantala, isang malubhang banta ng terorismo ang sumiklab sa buong mundo. Isang partikular na grupo ng terorista ang nagsagawa ng malawakang hostage-taking sa isang bansa sa Timog Silangang Asya. Kabilang sa mga bihag ay maraming Amerikano at Pilipino. Dahil sa kalubahaan ng sitwasyon, nagpasya ang gobyerno ng US at Pilipinas na magsagawa ng isang joint rescue operation. At nagsimula silang pumili ng mapinakamagagaling na sundalo para sa operasyong ito. Ang itinalagang commander mula sa panig ng USIC Captain Jessica Thompson. Ipinusta niya ang kanyang buong karera at dangal upang magboluntaryo bilang commander ng misyon na ito. At bilang kanyang partner mula sa Pilipinas, mariin niyang inirekomenda si Master Sergeant Miguel de la Cruz na napatunayan na ang galing sa pandaigdigang competition. May ilang commander na tumutol dahil alam nila ang nakaraan ng dalawa, ngunit dahil sa kritikal na sitwasyon ng bihag, sa huli ay inaprubahan ang kanilang joint operation sa ilalim ng prinsipyo na dapat ipadala ang pinakamagagaling. Nang makita silang muli sa lugar nga operasyon, hindi na sila ang dating trainee at instructor. Ngayon, sila ay mga partner at commander na makapantay na namumuno sa isang operasyon. Sa kanilang mga mukha, makikita ang lalim at katatagan na iniwan ng panahon. Ngunit ang kanilang tingin sa isa't isa ay nanatiling mainit. Ang misyon na ibinigay sa kanila ay napakahirap. Ikinulong ng terorista ang magabihag bilang human shield sa iba't ibang bahaging gusali at ang buong gusali ay puno ng makumplikadong booby traps at bomba. Isang maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng malawakang pagkamatay. Nakpulong sina Thompson at De La Cruz ng ilang araw at gabi upang bumuo ng plano. May mga hindi pagkakasundo at matitinding debate. Ngunit batay sa kanilang malalim na tiwala sa isa't isa, nahanap nila ang pinakamahusay na solusyon. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang USPA Joint Special Forces ay naging isang nakakaisang team. Sa wakas, sa araw ng operasyon,
habang bumababa mula sa helikopter gamit ang lubid, panandaliang hinikpitan ni De La Cruz ang hawak sa kamay ni Thompson. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Alam ko, ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Ngumiti sila ng bahagya sa isa't isa. Ngayon, higit pa sa kanilang personal na pag-ibig, sila ay magatunay na partner na nagsasagawa ng isang marangal na misyon upang iligtas ang maraming inosenteng buhay. Ang kanilang huling digmaan ay nagsimula na. Ang operasyon ay isinagawa ng walang anumang pagkakamali. Ang assault team na pinamumunuan ni De La Cruz ay nag-clear mula sa rooftop pababa, habang ang support team na pinamumunuan ni Thompson ay nagbibigay ng sniper at intelligence support mula sa labas. Nagpapalitan sila ng impormasyon sa real-time sa pamamagitan ng radyo at kumikilos na parang isang katawan. Ang malahayop na instingto at lakas ni De La Cruz at ang matalas na pag-iisip at pagsusuri ni Thompson ay lumikha ng perpektong synergy. Mayos na na-neutralize ng joint team ang mga terorista at narating ang huling palapag kung saan naroon ang mga bihag. Ngunit ang pinakamalaking hamon ang naghihintay sa kanila. Ang leader ng mga terorista ay kasama ang ilang huling bihag sa Central Control Room. Hawak ang switch ng isang malakas na bomba na kayang pasabugin ang buong gusali. Lumapit pa kayo at sasabok tayong lahat kasama ang mga bihag dahil sa banta ng terorista. Pansamantalang huminto ang operasyon. Isang padalos-dalos na kilos ay maaring magdulot ng pinakamasamang sitwasyon. Habang lumilipas ang oras at lahat ay kinakabahan, nagdesisyon si De La Cruz. Ako na ang papasok para guluhin sila. Abangan ninyo ang pagkakataon. Huwag! Masyadong delikado, sigaw ni Thompson sa radyo. Malinaw na isang suicide mission iyon. Magtiwala ka sa akin at maghanda ka, kaya mo yan. Iyon ang huling sinabi ni De La Cruz bago patayin ang radyo. Tinanggal niya ang lahat ng kanyang armas at pumasok sa control room ng walang dala. Nagulat ang mga terorista at bihag sa kanyang biglang paglitaw. Wala akong armas. Gusto kong makipag-usap. Umaling-aw-ngaw ang kalmadong boses ni De La Cruz. Dahan-dahan siyang lumapit sa terorista. Iniwasang galitin ito. Ang lahat ng kanyang pandama ay nakatuon lamang sa switch ken bomba na hawak nito. Sa sandaling iyon, sa kabilang panig ng gusali, sumunod sa utos ni Thompson, gumawa ng malakas na ingay ang support team para agawin ang atensyon. Sa sandaling lumingon ang terorista, kumilos si De La Cruz na parang kidlat. Mabilis siyang tumakbo, pinilipit ang pulso ng terorista at inagaw ang switch ng bomba. Kasabay nito, pumasok ang assault team na naghihintay sa labas gamit ang mga flashbang at mabilis na na-neutralize ang mga natitirang terorista. Lahat ay natapos sa isang iglap. Ang mga bihag ay ligtas na nailigtas at ang bomba ay na-defuse. Isang perpektong tagumpay. Sa loob ng control room na puno ng alikabok at usok ng pulbura, nakaharap sina De La Cruz at Thompson. Walang nagsalita, tinitingnan lamang nila ang isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay punong ng pawis at dumi, ngunit mas nakniningning kaysa dati. Si Thompson ang unang lumapit at yumakap sa kanya. Gago ka, akala ko talaga mamamatay ka na. Nanginginig at umiyak ang kanyang boses. Tahimik ngunit mahigpit siyang niyakap ni De La Cruz. Hindi ako pwedeng mamatay dahil nandiyan ka. Hindi na nila itinago ang kanilang nararamdaman. Sa harap ng maraming kasamahan, kinumpirma nila ang kanilang pag-ibig. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na isang personal na issue. Ito ay isang marangal na pag-ibig na mga kasamang sabay na hinarap ang kamatayan, nagligtas sa isa't isa at nagligtas ng maraming buhay. Ang matagumpay na pagtatapos ng operasyon ay naging pandaigdigang balita.
lalo na ang perpektong kooperasyon ng USPH Joint Special Forces at ang kabayanihan nina De La Cruz at Thompson ay nakakuha ng malaking pansin. Ang kanilang kuwento ay higit pa sa isang matagumpay na operasyong militar. Ito ay isang kuwento ng tiwala at pag-ibig na lumampas sa hangganan at kultura na nagbigay ng malalim na inspirasyon sa mga tao. Pambihirang pinuri ng dalawang gobyerno ang kanilang nagawa. At dahil sa tagumpay ng operasyong ito, opisyal na inihayag ang pagbuo ng isang permanenteng USPH Joint Special Operations Task Force na matagal na nilang pinapangarap. Ang dahilan at resulta ay napatunayan na ang lahat at walang sinuman ang maaring tumutol. At bilang nga Joint Commander ng bagong unit, itinalaga sina Miguel de la Cruz at Jessica Thompson. Sa araw ng inauguration ng unit, sa gitna ng pagbati ng maraming tao, makatabi silang tumayo at nagbigay ng talumpati. Maaring makaiba ang ating wika at kinalakihan. Ngunit natutunan namin na ang misyon ng isang sundalo ang protektahan ang bayan, iligtas ang mga inosenteng buhay at pangalagaan ang kapayapaan ay iisa para sa lahat. Unang nagsalita si Thompson. Ang unit na ito ay hindi lamang isang alyansang militar ng dalawang bansa. Ito ay binuo batay sa malalim na pag-unawa, respeto at tiwala sa harap ng anumang banta. Sabay tayong lalaban at sabay tayong magwawagi, dugtong ni De La Cruz. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at kumpiyansa matapos ang lahat ng opisyal na kaganapan sa paglubok ng araw. Nakaharap silang dalawa sa parade ground ng base. Ngayon, sila ay opisyal na magpartner na hindi na kailangang magtago sa kaninuman. Naalala mo? Noong una tayong makita, yung hangal na pusta na ginawa ko, natatawang sabi ni Thompson, tandang-tanda ko. Sabi mo ibibigay mo ang isang gabi mo, mapakbirong sagot ni De La Cruz. Kaya, falit pa ba yung pangakong yon? Parang hindi sapat ang isang gabi. Pwede bang gawing habang buhay? Bulong ni Thompson sa kanyang tainga habang hinihila ang kanyang kurbata. Hindi na sumagot si De La Cruz. Sa halip, hinalikan niya ito ng malalim sa labi. Ang kanilang mahabang digmaan ay natapos na. Ang mapanganib na pusta na nagsimula sa kayabangan ay naktapos sa isang dakilang pag-ibig na lumampas sa hangganan at ranggo. Ngayon, bilang masundalo at bilang magkasintahan, sabay silang haharap sa isang bagong simula. Ang magandang paglubog ng araw ay tila isang pagpapala sa kanilang maningning na hinaharap.